Ayan, naku mga kababayan ito po. Ayon ito sa Commission on Audit, 448 million na po ang pinapasauli kay Sara Duterte. Yan, nakalagay po dyan, ordered to return by Vice President Sara Duterte a total amount of 448 million. Following a new commission audit, disallowance covering 375 million. So yung nauna po, yun po yung 73 million. So ito po yung panibago, 375 million. So a total of 445 million, 48 million yung ipinapabalik po ng COA. So ayan ang sabi po dito, 375 million yung dapat na i-return na, representing the three separate cash advances of 125 million each for confidential expenses incurred between February and September 2023. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, na 73 million na disallowance naman involving the 2022 confidential funds. So a total of 448 million po yung tally niya. So ito yung naging findings po ng COA. Syempre ito 'di ba inabot ng 3 years na pag-o-audit at ang sabi nga po, yung improper handling ng cash advances, yung mga pondo daw na na-release sa mga individuals na hindi naman otorisado. Kumbaga hindi accountable officers. Ito ay nagva-violate daw ng rules prohibiting the transfer of cash advances. Yung sunod naman is yung failure to prove success of confidential operations. Ito po yung nag-a-amount ng 62 million in rewards were disallowed due to the absence of documents demonstrating the success of intelligence or surveillance activity. So ito po yung may mga dokumento na kulang, mga hindi na-submit, kaya po siya na-flag or kini-question. Ito pa isa, unsupported procurement expenses na nearly 199 million. Ito po yung pag-purchase ng mga supply and provision, yung kumbaga, naipresenta lang nila is yung acknowledgement receipt. Pero po, yung official receipt wala, no? Or yung invoice mismo na valid, kumbaga yung tinatanggap nila. Ito pa yung prohibited reimbursement. So, meron pong mga disbursement daw na may made prior to the grant of cash advances as indicating reimbursement practices. Tigasyon nila, no? Yung pagbusisi nila. Syempre, binusisi ito ng maigi, kaya nga tumagal siya ng 3 years At syempre, pag pera ng bayan ang pinag-uusapan natin, hindi po pwedeng basta na lang makapagpasa ng mga dokumento na hindi naman, kumbaga yun yung hinihingi or yung original na kinakailangan. Siyempre kailangan, kumbaga maipasa mo yung mga supporting documents, kumbaga kung ano inaalaw nila or yung required talaga para masabing cleared ka sa COA. Siyempre baka sabihin na naman ng mga kampo ni Sara pinupolitika siya. Hindi po pamumulitika to. Sa tagal po ng pagbusisi ng COA, dito nga po sa mga confidential funds, ito po yung patunay, ito yung resulta. Hindi siya cleared. Ito yung pinagtatalunan ng mga supporter ni Sara, na cleared na daw si Sara, wala na daw disallowance. So ito po, hindi naging malinaw yung explanation, hindi kumpleto yung mga dokumentong naipasa, at hindi po yun yung hinihingi na, kumbaga yung mga pinasa, hindi yun yung original na resibo na kinakailangan. Kaya po siya na-flag. So malinaw po yan